Eto na. Si Game. Secretary Rex Gatchalian. Secretary Rex, magandang umaga. Si Joel Magandang Suweng. umaga, sir. Joel Weng, magandang umaga. Magandang umaga rin sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong programa. Thank you for having me. Ay, Salamat salamat din po po. sa pagtanggap Opo. sa aming imbitasyon. Ano po ang pinakahuling development sa pagbibigay natin ng tulong sa Mindanao? Well, Joel, as we speak right now, nandito ako sa Municipal Hall or kung ano natira sa Municipal Hall ng Barangay Glan, ng Municipality of Glan. Opo. Alam natin kasi one of the hardest hit municipality dito sa Sarangani ay yung Glan at Bayan ng Malapatan. Opo. Nandito kami kasi darating ang ating Pangulo to inspect tong relief operations natin. Kaya nandito rin ako kasi nagtayo tayo ng tent city of sorts dito dahil nga maraming nasiraan ng bahay. Since the day of the earthquake, naka-erect na yung tent city, may hot kitchen tayo na tumatakbo dito. We actually have 4 mobile kitchen na araw-araw nagsaserve ng hot meals dito sa bayan ng Glan. Kasi bukod doon sa family food pack na pinamimigay natin, nakakasuya rin kasi pag puro delata ang kinakain eh. Opo. Ang instruction ng Pangulo, yung fresh naman rin. So, meron tayo niyan. Meron rin tayong dinidistribute na mga iba't iba pang kits, no? Halimbawa, yung mga hygiene pack, family pack, kitchen cooking kit. Kasi wala na tira sa mga tahanan nila eh. Opo. And all in all, this whole weekend I've been here. Nagpunta rin tayo sa Davao Occidental. Kasi doon naman yung bayan ng Jose Abad Santos, yung Balot Island, lahat yun na pinsala. And then of course, Jensan City. From the start of the relief operations till now, kulang-kulang 153,000 na family food packs ang ating napamahagi sa mga biktima ng kalamidad. Secretary, balak daw po ng DSWD na mag-shift na sa pagbibigay ng cash assistance instead na family food packs. Tama yon, Weng, Joel. Kasi ang instruction, lagi ng Pangulo natin sinasabi nga sa amin, nire-remind niya kami, yung food packs, para yan sa immediate. Opo. Pero magsa 7 days na labas. Today is 1 week already. So sabi niya, hindi naman lahat ng kanilang pangangailangan matatagpuan sa loob ng kahon na yon. Kailangan bigyan na natin sila ng tulong pinansyal para makapakumpuni na nila yung mga kabuhayan at mga bahay nila na nasira. So Weng, Joel, ang usapan namin sa mga mayors from Davao Occidental, dito sa Sarangani, South Cotabato and General Santos, nagpulong-pulong. Ang instruction namin sa kanila, dapat by the end of today, ibigay na nila sa amin yung mga listahan at bilang ng mga napinsala. Kasi medyo malawak talaga, like dito sa bayan ng Glan, parang lahat sila na-apektuhan. Kasi kahit hindi nasira yung bahay mo, hindi na sila nakakahanap buhay. May mga hindi nakakapalaot na ng mga isda sa ibang bayan dahil yung aftershock tuloy-tuloy eh. Opo. Every morning meron eh. So takot sila lumabas. So we need to give them cash assistance already. Ang goal natin, makuha ko yung mga listahan ngayong hapon, masuri namin. Sana by this Saturday all the way to next week, tuloy-tuloy na yung payouts natin. Doon sa halaga ng cash assistance na pwedeng ibigay, magkano yung pinakamataas na pwede natin ibigay sa bawat pamilyang nasiraan ng bahay? Joel, ayaw ko muna magbigay ng halaga kasi nga bawat bayan, iba-iba yung status. Ang usapan namin, bigyan nila kami ng pictures rin para ma-assess natin at angkop yung halaga na ibibigay natin. Maaring mag-iba-iba bawat lugar kasi meron talagang totally devastated, merong partially devastated. So, ang tinitignan natin is a range. Weng, Joel, linawin ko lang, range. Opo. Ang pinakamababa niyan, 5,000. Pero yung upside niyan, pwedeng mas malaki. Pwedeng lumagpas ng 10,000. Depende talaga sa status nung lugar o nung bahay. Lalo na kung When, totally Joel, damaged. bigyan ko rin kayo ng idea. Sige Opo. po. Bukod sa tinutulong ng DSWD, si National Housing Authority, si Secretary Aliling, meron din sila sarili nilang reconstruction assistance. So bukod pa yon. Ang intindi ko doon, 30 million. Yes, sir. 30. Ang intindi ko sa kanila. So kami naglalaro mula 5,000 hanggang siguro mga 10 o 15,000. So pag pinagsama-sama mo yon, hindi man sapat para palitan yun ng wala, pero makakatulong na, makakasimula ka na. Opo. Sir, ano to? Sa AIX kukunin ang pondo? Hindi. Very good question. Meron dito napapasok yung quick response fund ng departamento. Iba yon. Kasi ang modality natin, emergency cash transfer. Opo. Baliweng, I don't wanna go technical, pero Yes. pagbigyan nyo na lang ako. Ang Opo. computation nun, 75% ng minimum wage. Ng daily minimum wage. Yun ang basihan nun. Kasi kaya ganun ang pagdating ko sa departamento, ang explanation nila ang rational nga nun, you're trying to look at the severity or the effect sa tao. Yes, Kasi opo. hindi lang bahay pati yung livelihood So ano ba yung nawala sa kanya sa ilang araw na?
na kinikita. So that's why it's 75% of your minimum wage. Magpapatupad din kayo ng cash for work, Secretary? Kay Dole yan. Aha. Very good question, Weng. Opo. Nagkausap din kami kasi yan ang nire-request ni Mayor Lauralee Pacquiao at ng iba pang mga mayor dito na nakausap ko. So sabi naman ni Secretary Tolentino sa akin, papairalin na rin nila yan. I think nandito na rin sila sa mga earthquake sites to gather the data. So ano to ang gusto nga ng presidente natin, whole of nation approach. Habang kami sa relief, pagkain, immediate recovery through cash assistance. Papasok naman yung NHA at DSUD para sa housing and reconstruction. Tapos papasok naman yung DOLE for cash assistance, cash for work. So pag pinagsama-sama mo yan, makakatulong rin talaga. Yung pong mga, sabi niyo, ang daming nasiraan ng bahay, nawala ng hanap buhay. So yung dati ng kapos sa buhay, lalong kinapos, halos wala na, Secretary. Pwede ba sila sa 4Ps? Actually, Weng, Joel, yung yan ngayon lagi namin sinasabi, ito yung tinatawag natin na near poor. Opo. Yung isang ganitong shock, bagsak na to sa poverty incident. Correct po. And that's a very good question. Yes, pwede sila. Sa katunayan, nagre-register. Remember, may graduate kasi tayo na 1.4 million. Kalahat, 500,000 noon, graduate out of the program na pamilya. Ngayon pa lang kami nagre-register. So, talagang makikita namin, nalolobo yan in the regions na tinamaan ng lindol. Kasi life-altering to eh. Kaya sa Region 11, Region 12, talagang life-altering. So, yes, sa madaling salita, pwede. Pag naging safe na mag-ikot yung mga social worker namin, kasi may mga areas pa na hindi mapasok or napapasok pa lang, then paiikutin namin sila to do the assessment. Yung issue tungkol doon sa Kawalampu na evacuation center, malamang maungkat po yan pagpunta ho ni Presidente po dyan. Oo, lalo sa Glan, ano? Alam nyo, yan, nahihirapan kayong puntahan yung mga barangay kasi hindi ho sila napagsama sa isang lugar eh. Walang evacuation center daw po dyan, Secretary. Yeah, so ang ginagawa natin, Joel, ang mekanismo ng DSWD are tent. We have yung tinatawag namin family tent. Ito yung nakikita nyo na kulay puti sila na may pader rin. So like here in Glan, nakapagtayo na tayo ng 3 tent city, isang daan, yung iba 30-30 yung dalawa. And in these cases kasi, Joel, Weng, and I've seen this in Bogo as well, ayaw nila yung enclosed area, kahit na yung school, hindi naman na-damage, ayaw nila nag-evacuate sa loob ng school or ng basketball court. Kasi anytime na may malaki na namang aftershock, natatakot tayong mahulugan sila. Yes. So in earthquakes at least, the preferred modality will be tents. At ayaw rin ng mga pamilya, napansin ko na lumalayo sa bahay nila. Kasi nga pag umalis sila doon, baka mapasukan, baka mawala pa yung gamit. So humingi sila sa amin ng tent at itinatayo nila yung tent sa katabi ng bahay. Pero Joel, Weng, tama kayo. There's still a need for central evacuation centers para pag may bagyo or yung iba pang sakuna. Ano ba, eruption ng bulkan. Tama kayo, kaya nga ako, hindi man ako nasa DepEd, naniniwala ako doon sa sinasabi ni Secretary Angara na panahon na gumawa talaga ng evacuation center. Hindi dapat yung school ang ginagawang evacuation center dahil katulad nito, tatagal sila. Kung nasa school lang tayo, hindi na makakapag-aral yung mga bata. Sa Canlaon, Joel, ganyan na nangyari. We still have schools in Mayon and Canlaon na buwan na ginagamit pa naming evacuation center. At yung mga bata na dapat nag-aaral sa loob, nag-alternative learning modality sila. Oo nga po. Ideally, dapat bawat lugar merong, di ba, multipurpose center, Weng, na pwedeng gamiting Pwede, evacuation dapat. center. Pero Tama. hindi ko alam kung bakit hindi pa matuloy-tuloy nga hanggang ngayon yan. Well, Joel, ako ay nakita ko kasi nagpunta yung mga mambabatas natin dito last week. So I think isa sa mga hihiniling yan at ako na magpo-follow up during this budget season na dapat talaga siguro ang panawagan namin is maglaan na ng pondo for the construction of permanent evacuation centers in every town. Correct. Tama po. Tsaka isang ano lang yata, ilang mga pangalan lang sa politika ang naghahari dyan. Hindi pa nila napagawa ng evacuation center yan. Tagal-tagal na nilang nakaupo dyan. Hindi, ayaw kumibo ni Secretary Rex. Nilalagay mo sa hot seat si Secretary. Secretary, Ako kasi, gusto ko lang ihirit yung psychosocial needs ng mga evacuees natin, yung mga biktima ng lindol. Paano po ang ginagawa dito ng DSWD? Kasi alam ko ito sa unang-una na nilalatag ng DSWD kapag po may maraming biktima ng kalamidad o trahedya.
Actually, pares kami ng Department of Health pagdating dyan. So, anong nangyayari? The Department of Health right now, nandito rin sila sa mga earthquake evacuation centers. Meron silang mental wellness first aid para nga maibsan yung trauma. Kasi yung mga bata, konting ugalang talaga nato-trauma pa rin sila. And sino ba naman ang hindi? Makaranas ka ng 7.8 sa buhay mo, palagay ko, you'll be a changed person forever. So, nandito ang DOH, tumutulong sila, while our social workers also has that capability. Pero ngayon, nakatuon kasi yung social workers namin dun sa relief on the ground. Opo. So, ang naging arrangement namin ni Secretary Herbosa, sa kanila yung mental wellness first aid, yung mental health first aid. Okay. So, nandito rin sila. Sabi ko nga, Weng Joel, sa ganito kalaking trahedya, hindi kakayanin ng isang departamento. Talagang we have to work as a team. DPWH has been doing the road clearing para makapasok ang DSWD relief goods. Ang Department of Housing is helping us with the recovery effort. DOH is helping not just with the need of medicine, but tama ka, yung psychosocial intervention. Weng. Opo. Meron pa po ba kayong lugar dyan sa Mindanao na hindi nararating ng tulong Actually, ng lahat DSWD? napasok na namin Okay. officially. When, Joel, ang nagla-last mile distribution kasi, ibig sabihin yung distribution patungo sa bahay ay Opo. local government unit. Hindi kami. Kasi remember, sila ang nandun, ang social welfare nila ang kikilos. Kami, ang role namin is mabagsakan ng bawat bayan or bawat syudad ng pangangailangan nila. In 7 days, we've already deployed 153,000 family food packs alone. Iba pa yung ready-to-eat food pack, iba pa yung mga ibang kit. So ang assessment ko, overall, nabigyan na. Pero meron talaga yung mga nasa bundok. Halimbawa, bigyan ko kayo ng example. Ito, bear with me on this. Kahapon pumunta ako doon sa Jose Abad Santos town sa Davao Occidental. Sila yung nasa dulo na ng mapa natin. Yung mayor, ang kinikwento niya, meron siyang 5 upland barangay. So nag-airlift na tayo as early as Tuesday or Wednesday. Air Force naman ang nagbitbit ng goods namin using the Black Hawk choppers. Natuklasan nila na yung mga barangay nilang anak, may mga sitio na siya na bago. So, pati si Mayor, ang explanation niya sa akin, dati wala yung mga sitio na yon, nag-expand. So, ngayong araw lang, this week lang niya natuklasan na may ganun pa. So, dahil siya ngayon lang niya natutuklasan, hindi pa yun naakyatan ng goods. So, ngayon, nag-arrange kami ng panibagong set ng choppers na iaakyat ulit yung goods namin doon. Kasi kahit si Mayor, hindi niya alam may sitio na pala siyang bago. Yes, nanganak. Exact word niya sa akin, newly discovered sauce na nanganak. Kasi, Grabe. alam mo, Weng, Joel, ako taga-syudad ako eh. Kaya may mga bago akong realization eh. Tayo ata sa syudad, ang mga mamamayan natin, pag nag-expansion, pangit man pakinggan, sa tabing ilog. Kaya nga, higpit kami, like sa Valenzuela, inaalis namin yon. Sila ata dito, ang expansion is sa kabundukan. Kasi, ang lawak ng lupa eh. Pwede ka na lang biglang pumasok doon tapos sabi mo, iyo to. Diba? And remember, these forest lands are not titled. They're just tax declaration. So, I think ganun ang nangyari. Yung nag-overcrowd na siguro yung isang upland barangay, biglang nagkaroon ng panibagong sitio sa tabi. So now there are 10 new sitios there na kailangan namin hatiran kasi ngayon lang nila natutuklasan na may ganun ng bagong mga sitio. Pero at least tukoy nyo na, Secretary. Yes, kaya that's the reason why pumunta talaga, pangatlong balik ko na to in 1 week. Kasi nung unang punta ko dito, hindi ko makausap pa yung mga mayor, natural, dahil nasa rescue operation sila. Opo. And hindi ko pwedeng gambalain sila dahil they're actually in the field. Ako, naging mayor ako, and alam ko yung first 3 days, wala kang kakausapin kundi mga rescuers mo eh. So I came back, kasama kong presidente, nagtingin naman kami sa Jensan City. Kasi city yun, so mas mabilis silang nakakagalaw. Then this weekend, I really flew in to talk to each and every mayor na pwede ko makausap para maintindihan ko ano yung sitwasyon nila. So, doon ko natuklasan na meron panibagong mga sitio ng anak. So, in short, overall, 153,000, mas malaki yung numero na yan than the affected number of residents. Pero yun nga, meron talagang mga liblib na pook na either ngayon lang nila nakikitang may nakatira or ngayon lang talaga napasok kasi ang hirap, sabi nga niyang mayor dito sa Glan, sa pangkaraniwang araw, napakahirap na akyatan. Paano pa ngayon na napakaraming landslide? So, kung meron man kayong marireport, may reporter kayo dito actually, nakita ko eh. Sabi nga niya, meron pa rin silang nakukuhang reports na may mga malalayong lugar na hindi pa nakakatanggap. Ang minomonitor namin yun with the LGU and our friends from media, kasi minsan kayo na yung nakakatukla. Pag nalaman namin may ganon, inaakyatan na namin. Okay. Sige, Secretary Rex, good luck ha. Mag-ingat kayo. Salamat. Well, salamat. Magandang umaga. Good morning po. Secretary Rex Gatchalian, Department of Social Welfare and Development.